Ang aking mapang-aping anak na si Elena ay mapanuyang nagsabi, "Wala nang kwenta ang mga lumang medalya mo, Tay," at inihagis ang mga ito sa basurahan. Iniisip na isa lamang akong mahinang matanda. Nanatili akong kalmado, tahimik na kinuha ang mga ito, ngunit ang kanyang pagtataksil ay hindi mananatiling walang kaparusahan. Sa kanyang marangyang gala evening, ibinunyag ko ang kanyang mga maruruming sikreto. Nagulat ang mga bisita nang mag-hysterical siya. Ngunit paano kami napunta rito? Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at isulat sa comments kung anong oras na ngayon sa inyong rehiyon. Dapat sana'y mapayapa ang linggo ng hapon sa San Diego. Ang init ng araw noong Hunyo ay nakadama sa aking likuran sa deck ng bahay. Dala ng simoy ng hangin mula sa karagatan, ang pamilyar na amoy ng alat na minahal ko sa loob ng 30 taon. Sa halip, ako ay nakaupo sa aking sala kasama ang aking mga apo, sina Abby at Luis. Sinusubukang ibahagi ang isang bagay na talagang mahalaga. Ang mga medalya ay nakakalat sa coffee table. Bronze Star, Purple Heart, Army Commendation Medal, at ilan pang nakuha ko sa Vietnam. Hindi marami para ipakita sa loob ng 2 taon sa impyerno, ngunit mayroon silang kahulugan. Ang bigat ng alaalang dala nila ay mas mabigat pa kaysa sa metal mismo. "Talaga po, Lolo, lumundag ka sa mga helicopter?" Tanong ni Abby, tumingala mula sa kanyang telepono marahil sa pangatlong pagkakataon sa isang oras. Siya ay 19, nakasuot ng pang-designer na damit na tila papunta sa isang fashion shoot. Ang kanyang fake nails ay nagkiklik sa screen ng telepono. "Bumaba, sa madaling salita," sabi ko. Kinuha ang Purple Heart. Kupas na ang laso ngayon. "Nakuha ko ito sa labas ng Danang noong 69, shrapnel mula sa isang mortar round." "Cool," putol ni Luis. Ang kanyang 16 taong gulang na mga daliri ay nakabalik na sa pag-swipe. Ilang buwan nang hindi nakikipag-eye contact sa akin ang bata. "Pumatay ka ba ng kahit sino? Tulad ng ilan?" Maingat kong inilapag ang metal. "Ang digmaan ay hindi video game, anak. Whatever." "Abby, tingnan mo itong Mustang na bibilhin ko." Ibinato niya ang telepono sa kapatid. Tapos na sa aking mga kwento. Dapat ay sanay na ako. 2 taon na naninirahan sa ilalim ng aking bubong at nilinaw nila kung ano ang tingin nila sa matanda. Ngunit patuloy akong sumubok, katangahan marahil. Bumukas ang pinto sa harap. Ang anak kong si Elena ay pumasok na parang bagyo. Ang kanyang pang-designer na sapatos ay nagkiklik sa aking sahig na kahoy. "Dad, kailangan nating mag-usap." "Kumusta, Elena?" sabi ko, nananatiling nakaupo. Lumang ugali mula sa serbisyo. Assess before you react. Hindi siya umupo. "Kailangan ko ng 750,000, Dad, ngayon." Nag-angat ng tingin sina Abby at Luis. Ang usapang pera ay laging nakakakuha ng kanilang atensyon. "Malaking pera yan," sabi ko ng pantay. "Pwede mo bang sabihin sa akin kung para saan?" "Importante ba?" Naging matalas ang kanyang boses. Ang tono na pinagbuti niya sa loob ng 2 taon. "Emergency to. Hindi ako hihingi kung hindi importante. Ang mga emergency expenses ay karaniwang may kasamang paliwanag." Namula ang kanyang mukha. "Wala akong oras para sa interogasyon. Tutulungan mo ba ang sarili mong anak o hindi pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo?" Tiningnan ko siya. Talagang tiningnan ko siya. 42 taong gulang at halos hindi ko na siya makilala. Hindi, nang hindi nalalaman kung para saan iyan. "Hindi ka panipaniwala." Nagsimula siyang maglakad, nakakuyom ang mga kamay. "Nakalipas ka rito sa malaking bahay na ito, nag-aaksaya ng pera sa mga hobby ng matanda, namumuhay sa nakaraan na may mga kwento ng digmaan na walang nagmamalasakit. Elena, huwag. Itong mga maalikabok na lumang medalya." Iwinagayway niya ang kanyang kamay. Ang kanyang brilyanting bracelet ay sumasalamin sa liwanag. "Basura ito, Tay. Basura mula sa isang digmaan na nagtapos, maamtang taon na ang nakalipas. Ito ang inaalala mo habang kailangan ng tulong ang anak mo." Ang nangyari pagkatapos ay tila nangyari ng slow motion. Iwinagayway niya ang kanyang braso sa ibabaw ng coffee table, tinipon ang mga metal. Nanlaki ang mga mata ni Abby. Ngumiti si Luis.
At ang aking anak ay naglakad sa kusina at ibinagsak ang mga ito sa basurahan. Klang, klang, klang. Ayan, sabi ni Elena, humihingal. Marahil ngayon, maiintindihan mo na kung ano ang talagang mahalaga. Hindi ako gumalaw, hindi ako nagsalita. Sa Vietnam, natutunan ko na ang pinakamapanganib na oras para kumilos ay kapag mataas ang emosyon. Kaya, nakaupo ako doon ng ganap na tahimik, binabasa ang kanyang body language tulad ng pagbabasa ko sa posisyon ng kalaban. Gusto niya ng reaksyon, kailangan niya ng isa. Hindi ko ibinigay iyon sa kanya. Tumagal ang katahimikan, bumagal ang paghinga ni Elena, ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa pag-aalinlangan. Fine, sa wakas ay suminghal siya. Maging matigas ka, ngunit huwag kang luluhod sa akin kapag ikaw ay nag-iisa na lamang na walang anuman kundi ang iyong mahalagang alaala. Umikot siya patungo sa mga bata. Halika na, aalis na tayo. Nag-atubili si Abby. Nakita kong may kumislap sa kanyang mukha. Kahihiyan, marahil, ngunit si Luis ay nakatayo na, nakangiti. Sige lolo, tawag niya, na tila hindi itinapon ng kanyang ina ang aking mga medalya. Sumara ang pinto ng malakas. Ang larawan ng aking yumaong asawang si Sarah ay nayanig sa mantel. Umupo ako roon sa loob ng 3 minuto, nakikinig sa katahimikan. Pagkatapos, tumayo ako at naglakad patungo sa kusina. Maingat kong kinuha ang bawat metal mula sa basurahan. Coffee grounds at isang balat ng saging, talagang marangal. Nilinis ko ang mga ito gamit ang dish towel, isa-isa. Ang laso ng Bronze Star ay may permanenteng mantsa ng kape. Inayos ko ngayon ang mga ito pabalik sa lamesa. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking deck habang pinapanood ang paglubog ng araw sa Pasipiko. Ang mga matingkad na orange at purple ay tila nasusunog ang mundo. Ang karagatan ay umikot sa parehong ritmo sa loob ng milyon-milyong taon. Binili ko ang bahay na ito 30 taon na ang nakakaraan pagkatapos magretiro sa aking trabaho bilang security instructor. Inipon ko ang bawat sentimo, nagtrabaho ng overtime. Gusto kong bigyan ng aking pamilya ng isang bagay na matibay, isang pamana. Ngayon, nakatira ang aking pamilya dito ng libre at ang aking anak ay nag-iisip na ang aking serbisyo ay basura na dapat itapon. Ang dating ako ay gagawa ng mga dahilan. Stress lang siya. Hindi niya sinasadya. Family is family. Ngunit hindi na ako ang dating ako. May nagbago ng tumama ang mga metal sa basurahan. Isang bagay na malamig, malinaw at nakatuon. Huminga ako ng marahan ng hangin na may alat at nagsimulang magplano. Lunes ng umaga hindi ako makapag-focus. Ang kape ay naglasa ng metal. Ang pahayagan ay nanatiling hindi nabasa. Ang aking isip ay patuloy na bumabalik sa kahapon. Ngunit hindi lang kahapon, kundi sa lahat. 2 taon, ganoon katagal na pansamantalang naninirahan sa akin si Elena at ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawang si Quintin ay may investment deal na sumama o kaya ang kwento. Si Elena ay dumating sa aking pinto na may luha sa kanyang mga mata. Hanggang makatayo lang kami, Tay. Hindi kami hihingi kung may iba pa kaming pagpipilian. Agad akong pumayag. Anong ama ang hindi? Ngayon, pinilit ko ang sarili kong makita ang pattern na pinabayaan ko. Unang buwan, nagsimulang tumulong si Elena sa aking pananalapi. Nagtatanong tungkol sa aking paggastos, sa aking mga donasyon sa mga veteran charities. Fixed income ka, Tay. Kailangan mong maging mas maingat. Pangatlong buwan, inayos niya muli ang aking sala nang hindi nagtatanong. Itinapon ang mga muebles na pinili ng aking yumaong asawa, si Sarah. Ang lumana ng mga gamit na iyan, iisipin ng mga tao na hindi ka makabili ng magagandang bagay. Pang-6 na buwan, nagsimula siyang buksan ang aking mail. Umuwi ako at nakita siyang nasa aking desk na tinitingnan ang aking bank statements. Nagsisikap lang akong tumulong mag-organisa, Tay. Nakaraang buwan, nauna siyang kumuha ng aking bank statement. Sinuri ng kanyang mga mata ang mga numero na may ekspresyon na hindi ko pa nakita. Hindi concern, kundi isang bagay na calculating. Dad, may P10 million ka sa savings. Bakit ka nagiging kuripot sa pamilya? Pagkatapos noon, ang mga kahilingan ay naging lingguhan. 50,000 B down dito, 100,000 B number doon, pagkatapos ay araw-araw.
25,000 bidan din para dito, 40,000 bidadon para doon. Marahil ay nabigyan ko na siya ng 1.2 milyon sa nakaraang taon. At si Quintin, ang manugang kong yon na may mga designer suits, tinrato ang aking bahay na parang pag-aari niya. Ginamit ang truck ko nang hindi nagtatanong, hiniram ang aking mga gamit at hindi kailanman ibinalik. Noong nakaraang linggo, nakita ko siya sa aking garage, ikinakarga ang aking professional-grade DeWalt tools sa kanyang kotse. Hihiramin ko lang ito para sa isang trabaho, sabi niya. Baka maganda kung magtanong ka muna, sabi ko. Tumawa siya. Come on, Pops, pamilya tayo. Ang iyo ay sa atin, di ba? Bukod pa rito halos hindi mo ginagamit ang mga ito. Mas mabuti pang mapakinabangan. Ang mga bata ay mas masama pa. Si Abby ay tinrato ang aking bahay na parang backdrop para sa kanyang mga social media photos. Ginagamit ang aking buhay bilang prop para sa kanyang peking online persona. Nang banggitin ko ito, inirapan niya ako. God, Grandpa, you're so old-fashioned. It's just Instagram. Tinawag ako ni Luis na boomer 3 beses noong nakaraang linggo. Hindi playfully, kundi may totoong paghamak. Okay, boomer, nang hilingin ko sa kanya na hinaan ang kanyang musika. Whatever, boomer, tungkol sa pagkuha ng summer job. Typical boomer, nang banggitin ko ang aking serbisyo. Pinabayaan ko ang lahat ng iyon. Bata pa sila. Stress lang si Elena. Si Quintin ay nasa ilalim ng pressure. Ngunit nakatayo sa aking kusina, pinapanood ang 68 taong gulang na refleksyon ko sa bintana. Sa wakas ay inamin ko ang katotohanan. Sistematiko nila akong ginagamit. Sa loob ng 2 taon, tumunog ang telepono. Si Elena. Hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Tumawag siyang muli. Sumagot ako. Dad, tungkol kahapon. Stress lang ako, ngunit kailangan ko pa rin ang pera na iyon. Hindi nagbago ang sitwasyon. Mag-uusap tayo mamaya. Mamaya? Kailan? Urgent ito. Mamaya kapag nagpasya ako kung kailan. Ibinitin ko ang telepono. Ang aking mga kamay ay matatag. Ang aking pulso ay kalmado. Sa larangan, meron kaming kasabihan. The mission starts when you stop reacting and start acting. Naglakad ako sa aking study at kinuha ang metal box na may mga mahahalagang dokumento. Property deed. Nasa pangalan ko pa rin. Mabuti, mga bank accounts, sa akin pa rin. Life insurance, mga titulo ng sasakyan, mga investments, lahat sa akin pa rin. Ngunit hanggang kailan? Pagkatapos ay naalala ko ang aking reconnaissance training. Watch, wait, gather intelligence before you move. Sa loob ng 48 taon, ako ay isang sundalo, pagkatapos ay isang security instructor, pagkatapos ay isang consultant. Alam ko kung paano mag-obserba ng hindi nakikita, kung paano magplano ng hindi nagpapakita ng intensyon, kung paano maghintay para sa tamang sandali. Inakala ni Elena na ako ay isang matandang lalaki lang na maaari niyang itulak. Itinapon niya ang aking mga medalya na parang basura. Nakalimutan niya. Ako ay sinanay upang mabuhay sa hostile territory. At sa ngayon, ang aking tahanan ay naging eksaktong ganoon. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang gumawa ng mga tala. Lahat ng napansin ko, bawat red flag na binaliwala, oras, petsa, pag-uusap, financial requests. Isang pattern ang lumabas, malinaw na parang posisyon ng kalaban sa isang tactical map. Hindi sila nagpaplanong umalis. Nagpaplano silang manatili. Higit pa roon, nagpaplano silang kumuha ng kontrol. Nag-vibrate ang aking telepono, isang text mula kay Elena. Dad, kailangan nating pag-usapan ang power of attorney bilang pag-iingat lang para sa iyong proteksyon. Hindi ka na bumabata. At paano kung may mangyari? Tinitigan ko ang mensaheng iyon, power of attorney. Kontrol sa aking pananalapi, aking ari-arian, aking buhay. Nakabalangkas bilang concern para sa aking kapakanan. Ang audacity ay halos kahanga-hanga. Nag-text ako pabalik. Sure, sweetheart. Maaari nating pag-usapan iyan sa lalong madaling panahon. Ngunit wala akong intensyon na ibigay ang kontrol. Ang intensyon ko ay mas kawili-wili. Ginugol ko ang aking buhay sa pagtatanggol sa aking bansa, pagprotekta sa iba. Ako ay naging mabuting sundalo, mabuting ama, mabuting tao. Ngayon, oras na upang ipagtanggol ang aking tahanan,
aking pamana, aking dignidad. Gusto nilang maglaro ng laro sa isang matandang sundalo. Sige, kinuha ko ang isang bagong notepad at nagsimulang magsulat. Mga pangalan, mapagkukunan, mga plano sa loob ng mga plano, ang paraan na natutunan kong mag-operate sa larangan. Intelligence, allies, clear objectives. Ang aking layunin ay simple. Ilantad sila, pigilan sila, at tiyakin na naintindihan nila na ang respeto ay hindi isang bagay na itinatapon mo sa basurahan. Ang umaga ay tumataas. Mayroon akong trabaho na dapat gawin. Sa mga sumunod na araw, ako ay naging ibang uri ng sundalo. Hindi ang uri na sumasalakay sa labanan, ngunit ang uri na nanonood, naghihintay, at nangangalap ng intelligence. Reconnaissance mode. Nagsimula akong bigyang pansin ang mga detalye na conveniently kong binaliwala sa loob ng 2 taon. Ginugol ni Quintin ang maraming oras sa kanyang telepono. Laging lumalabas o pumupunta sa garage kapag napansin niya ako malapit. Nahuli ko ang mga fragments sa bukas na bintana. Pagdating ng susunod na buwan, ang halaga ng ari-arian lang, hindi siya naghihinala. Ang huling iyon ay halos nakakaaliw. Naghihinala ako sa lahat ngayon. Si Elena ay may routine na hindi ko talaga nasubaybayan noon. Tuwing Martes at Huwebes, umaalis siya sa bahay bandang 10:00 ng umaga, bihis na bihis, designer clothes, mamahaling alahas, perpektong makeup. Lunch meetings para sa foundation. Sabi niya ng may kagaanan kung tinatanong ko. Anong foundation? Hindi ko kailanman hinimok ang mga detalye. Katangahan ko. Talaga. Martes ng umaga, nagpa siya akong alamin. Sinundan ko siya sa aking truck na natiling 3 sasakyan ang layo tulad ng natutunan ko sa mga tactical driving courses ilang dekada na ang nakalipas. Ang coffee shop sa Harbor Drive, upscale place, ocean view, $450 na lattes. Sa malaking bintana, pinanood ko siyang makipagkita sa isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Mid-40s, matalas na gupit, leather briefcase, masiglang pag-uusap, nakakalat ang mga paperwork sa pagitan ng kanilang mga tasa ng kape, isang abogado, marahil real estate agent. Ano man siya, mukha silang masyadong komportable para sa kaswal na negosyo. Kumuha ako ng mga larawan gamit ang aking telepono, documentation, evidence. Nang makauwi ako, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko nagawa sa loob ng 2 taon. Tiningnan ko ang sarili kong mga papeles, nang may sariwa at kahina-hinalang mga mata. House deed, nasa pangalan ko pa rin. Mabuti. Mga titulo ng sasakyan, sa akin. Mga bank accounts, sa akin. Life insurance policy, sa akin. Ngunit sa printer tray, tila nakalimutan o pabayang napabayaan, nakakita ako ng isang bagay na nagpalamig sa aking dugo. Isang draft power of attorney na dokumento na may petsang Hulyo 15 sa susunod na buwan. Bahagyang napunan, professional quality. Ang aking pangalan ay nakalista bilang grantor. Ang pangalan ni Elena bilang attorney-in-fact na may ganap na autoridad sa financial at legal decisions. Ang dokumento ay hindi pa pinirmahan, ngunit handa na ito. Inihanda. Naghihintay lang para sa tamang sandali. Hindi nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuhanan ko ng larawan ng bawat pahina. Matatag, profesional. Ibinabalik ko ito ng eksakto kung saan ko ito natagpuan. Miyerkules ng hapon, tinawag ako ng aking kapitbahay na si Alonso Reyes sa bakod na naghihiwalay sa aming mga ari-arian. Si Alonso ay 72, isang retiradong bank manager na gumugol ng 40 taon sa First National. Matalas ang isip, mas matalas ang memorya. Ulysses, kakaiba ka, sabi niya habang nagpuputol ng kanyang prize roses. Nakita ko ang anak mo sa First National kahapon ng umaga. May matinding pag-uusap siya kay Tom Patterson. Siya na ang branch manager ngayon. Ganun ba? Pinanatili kong kaswal ang aking boses. Oo, medyo mainit din. Ako ay nasa linya para sa teller. Hindi ko maiwasang marinig ang isang bagay tungkol sa pagkuha ng access sa impormasyon ng account. Patuloy na sinasabi ni Tom ang tungkol sa privacy policies, client confidentiality. Patuloy na iginigiit ni Elena na nag-aalala siya tungkol sa pananalapi ng kanyang ama.
na baka hindi mo pinapamahalaan ng maayos ang mga bagay. Tiningnan niya ako sa ibabaw ng kanyang reading glasses. Naisip kong dapat mong malaman. Salamat, Alonzo. Talaga. Gayon din, huminto siya. Ang mga shears ay nasa ere. Nagtatrabaho ako sa aking harap-bahay noong linggo ng hapon. Narinig ko ang manugang mo sa kanyang telepono. Naglalakad siya sa tabi ng kanyang kotse. Medyo malakas ang boses. Isang bagay tungkol sa pagbebenta ng isang lumang bahay sa baybayin sa loob ng ilang buwan. Tinawag niya itong malaking bayad. Lumang bahay sa baybayin. Ang bahay ko. Ang binili ko 30 taon na. Ang nakakaraan sa pamamagitan ng overtime shifts at maingat na pag-iipon. Salamat, Alonzo. Seryoso ako. Tumango siya ng dahan-dahan. Marami akong nakita nitong ganitong uri ng bagay noong mga araw ko sa pagbabangko, Ulises. Elder financial abuse. Mas karaniwan ito kaysa sa iniisip ng mga tao. Mag-ingat ka lang, kaibigan. Gagawin ko. Nang gabing yon, umupo ako sa aking deck na may beer, isang bihirang indulgence, at pinanood ang paglubog ng araw sa Pasipiko. Ang mga piraso ay nagkiklik sa lugar tulad ng coordinates sa isang tactical map. Hindi lang nila ako ginagamit para sa libreng upa at pocket money. Nagpaplano silang kunin ang lahat. Ang bahay, marahil ay nagkakahalaga ng 45 milyon sa San Diego market ngayon. Ang aking savings, 10 milyon. Ang aking pensyon. Ang buong pamana na ginugol ko ng isang buhay sa pagbuo. At inakala nila na ako ay masyadong matanda, masyadong mapagkakatiwalaan, masyadong beaten down para pigilan sila. Uminom ako ng mahaba at ngumiti sa karagatan, pinapanood ang pag-ikot ng mga alon. Nagkakamali sila. Huwebes ng umaga, kinorner ako ni Elena sa kusina habang gumagawa ako ng kape sa umaga. Dad, kailangan talaga nating pag-usapan ang power of attorney na iyon. Ito ay makatuwirang pagpaplano lang. Paano kung magkasakit ka? Paano kung may mangyari at hindi ka na makagawa ng mga desisyon para sa iyong sarili? Ako ay 68, hindi 90, sabi ko. Pinapanatili ang aking tono na mahinahon. Sa tingin ko mayroon pa akong ilang magagandang taon. Huwag kang maging mahirap tungkol dito. Ito ay para sa iyong proteksyon, para sa iyong sariling kabutihan. Pag-iisipan ko. Nagpatigas ang kanyang panga, isang kalamnan ang kumikibot malapit sa kanyang temple, ang kislap ng galit na halos hindi niya makontrol ngayon. Ikaw ay nagiging ganap na unreasonable. Marahil, ngunit ito ay ang aking unreasonable na maging ganoon. Lumabas siya ng padabog, ang kanyang sapatos ay nagkiklik na parang putok ng baril sa aking sahig na kahoy. Si Quintin ay sumubok ng ibang paraan Biyernes ng umaga. Puro ngiti at body-body. Hey Pops, gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa mga investment opportunities. Sa savings mo, maari talaga tayong gumawa ng isang bagay na mangyayari. Mayroon akong mga koneksyon, insider knowledge sa ilang deals na malapit ng pumutok. Maaari nating triplehin ang pera mo sa loob ng 6 na buwan. Ayos lang ako, Quintin. Come on. Hindi mo ba gustong makita na lumaki ang pera na yan? Mag-iwan ng isang tunay na pamana para sa mga apo sa halip na hayaan itong nakaupo sa isang nakababagot na savings account. Sabi ko, ayos lang ako. Ang mangiti ay nahulog mula sa kanyang mukha na parang maskara. Tawag mo yan, matanda. Sinusubukan ko lang tulungan ang pamilya rito. Ngunit lumalayo na ako, mentally, napapansin ang talim sa kanyang boses. Ang kislap ng inis sa kanyang mga mata. Ang maskara ay dumudulas ng mas madalas ngayon. Mabuti. Ang mga taong galit ay nagkakamali. Ang mga taong impatient ay nagiging pabaya. Napagtanto ko na nagiging desperado sila. Ang pressure ay tumataas na nangangahulugang ang kanilang timeline ay bumibilis. May isang bagay na nagpipilit sa kanila. Ang mabuting pressure ay nagpapakita ng mga bagay na kung hindi man ay maingat nilang itatago. Noong weekend na iyon, tumawag ako, nag-set up ng mga appointment, nagsimulang bumuo ng sarili kong operasyon, sarili kong counter-offensive. Dahil kung may isang bagay na itinuro sa akin ng 48 taon ng military at security work, ito ay, the best defense is a well-planned offense. At nagsisimula pa lang ako. Lunes ng umaga, nagmaneho ako sa isang bangko sa kabilang bayan.
hindi First National, kung saan nag-iimbestiga si Elena. Nagrenta ako ng safety deposit box at inilipat ang aking pinakamahahalagang dokumento. Orihinal na deed, birth certificate, military records, financial statements, lahat ng nagpapatunay kung sino ako at kung ano ang akin. Ang bank manager, isang babae sa kanyang 50s, ay pinanood akong magtrabaho. Security concerns, Ginoong Morales? Tawagin nating precautionary measures, sabi ko. Tumango siya. Nauunawaan ang higit sa sinabi ko. Matalinong tao. Susunod na stop, Home Depot. Sinabi ko kay Quintin na nag-a-upgrade ako ng security system pagkatapos magbasa tungkol sa mga break-ins sa kapitbahayan. Halos hindi siya tumingala mula sa kanyang telepono. Ang bata na nag-install nito ay 22. Masigasig at masinsinan. Ang mga kamera na ito ay motion-activated, paliwanag niya. Crystal clear video. Cloud backup. Maa-access mo ang lahat mula sa iyong telepono. Perpekto! Pagdating ng Martes ng gabi, meron akong coverage ng bawat karaniwang lugar. Sala, kusina, garage, harap pintuan. Lahat ay discreetly inilagay, lahat ay ganap na legal sa sarili kong tahanan. Miyerkules ng umaga, nakuha ko ang aking unang huli. Ako ay nasa aking study, ang isang silid na iniiwasan nila. Dahil walang mahalagang bagay, pinapanood ang live feed sa aking tablet. Si Elena at Quintin sa sala, iniisip na nag-iisa sila. Siya ay nagiging matigas tungkol sa power of attorney, sabi ni Elena, naglalakad. Kaya itulak natin ng mas mahirap. Si Quintin ay nakahiga sa aking couch. May couch na parang pag-aari niya. Ang matanda ay matigas, ngunit hindi siya magtatagal. Kailangan lang nating maghintay o magbigay ng mas maraming pressure. 68 na siya, Quintin. Bakit niya kailangan ang malaking bahay na ito? Mas karapat dapat tayo rito kaysa sa kanya. May pamilya tayong iisipin, isang kinabukasan na dapat itayo. Eksakto. At kapag nakuha na natin ang kontrol, maaari na tayong... Itinigil ko ang recording. Sapat na ang nakuha ko. Ang aking mga kamay ay matatag habang sinisave ko ang file. Backed up ito sa 3 magkakaibang lokasyon. Evidence. Iyan ang aking itinatayo. Isang kaso, piraso sa piraso. Huwebes, narinig ko si Abby sa telepono sa kusina. Yeah, loaded si Grandpa, sabi ni Mom. Kapag nakuha na namin ang bahay, makakakuha na ako ng Mercedes na gusto ko. Biyernes, sinabi ni Luis sa kanyang kaibigan, ang lolo ko ay lumana talaga. Sabi ni Mom, isasalin niya ang lahat sa lalong madaling panahon dahil nagiging senili. Tama ba? Sabado ng umaga, ginawa ko ang tawag na ipinagpapaliban ko. Katrina Villanueva, property attorney. Ang kanyang office ay nasa downtown San Diego. Salamin at bakal at mamahaling hourly rates, ngunit sulit ang bawat sentimo. Ginoong Morales, sabi niya, nakikipagkamay sa akin. Matalas na mga mata, walang kabaliwang kilos. Ano ang maari kong gawin para sa inyo? Inilatag ko ito. 2 taon ng lumalaking kontrol, financial manipulation, mga plano na ibenta ang aking ari-arian, ang power of attorney na dokumento na natagpuan ko. Nakinig siya, nagsusulat. Ang kanyang ekspresyon ay nagiging mas seryoso. Meron ba kayong documentation? Kinuha ko ang aking telepono. Ipinakita sa kanya ang mga larawan, ang mga video recordings, ang timeline na ginawa ko. Mabuti, sabi niya. Ito ay mabuti. Nag-iisip kayo ng malinaw, kumikilos ng makatwiran. Mahalaga iyan para sa susunod na mangyayari. Na una, gagawa tayo ng isang matibay na will. Lahat ay malinaw na itinalaga. Pangalawa, magtatatag tayo ng isang revocable living trust. Mananatili kayong may kontrol ngunit protektado nito ang inyong mga asset mula sa manipulation. Pangatlo, ihanda natin ang mga eviction paperwork. Eviction. Sila ay nakatira sa inyong tahanan sa ilalim ng isang informal na arrangement. Mayroon kayong karapatan na wakasan ang arrangement na iyon, lalo na dahil sa ebidensya ng exploitation. Tiningnan niya ako ng direkta. Gusto ba ninyo silang umalis? Naisip ko si Elena na itinapon ang aking mga medalya sa basurahan. Si Abby na tumatawa, si Quintin na gumagamit ng aking mga gamit nang hindi nagtatanong. 2 taon ng pagtrato sa akin na parang isang inconvenient ATM. Oo,
sabi ko. Gusto ko silang umalis. Kung gayon, gagawin natin yan ng legal, ng tama at ng permanente. Gumugol kami ng 3 oras sa pagdaan sa mga detalye. Ang gastos ay aabot sa 650,000 tamina para sa agarang serbisyo. Nagbayad ako ng walang pag-aalinlangan. Paglabas ko ng office na iyon, nakaramdam ako ng iba, mas magaan, na parang sa wakas ay huminto ako sa pag-atras at nagsimulang umabante. Linggo ng gabi, nag-oorganisa ako ng mga papeles sa aking study nang makakita ako ng iba pa. Isang brochure, Veterans Support Foundation, Helping Our Heroes. Ang nakangiting mukha ni Elena sa cover, nakatayo sa harap ng isang banner na may bandila ng Amerika. Hindi ko pa naririnig ang foundation na ito. Binuksan ko ang aking laptop at naghanap. Ang website ay makintab, professional. Mga larawan ni Elena sa mga charity events. Mga testimonials mula sa mga nagpapasalamat na veterano na hindi ko nakikilala. Isang pindutan ng donation na kilalang kilala sa bawat pahina. Founded by Elena Clark to honor her veteran father and support those who served. Honor her veteran father. Ang irony ay halos nakakatawa. Naghanap ako ng mas malalim. Ang mga tax filings ay public record para sa mga charity. Natagpuan ko ang 990 form ng foundation mula noong nakaraang taon. Revenue P18 million. Expenses, programs and services P2.2 million. Administrative costs P14.8 million. Administrative costs. Alam ko kung ano ang ibig sabihin niyan. Mga sweldo, consulting fees, travel expenses. Umupo ako sa aking upuan, nakatingin sa screen. Nagpapatakbo siya ng isang charity scam. Ginagamit ang aking serbisyo, ang aking sakripisyo bilang isang prop upang mangolekta ng pera na ibinubulsa niya. Nag-vibrate ang aking telepono, si Elena. Family dinner tonight 6 p.m. Don't be late. Tiningnan ko ang mensahe sa foundation website, sa mga video files sa aking computer. Nag-text ako pabalik. I'll be there. Dahil ngayon, naiintindihan ko ang isang mahalagang bagay. Hindi lang ito tungkol sa bahay. Mas malaki ito, mas malalim, at nangangahulugan iyon na ang aking tugon ay kailangang maging tumpak. Sa reconnaissance, tinawag namin itong target assessment. Pag-unawa sa buong saklaw ng posisyon ng kalaban bago ka umatake. Malapit na akong matapos sa pag-a-assess. Sa lalong madaling panahon, oras na upang umatake. Lunes ng umaga, Hulyo 7. Umalis si Quintin ng maaga para sa tinatawag niyang business meeting. Marahil isa pang scheme na hindi pupunta kahit saan. Dinala ni Elena ang mga bata sa pamimili. Walang laman ang bahay. Perpektong timing. Naghihintay ako para sa pagkakataong ito. Si Katrina Villanueva, ang aking property attorney, ay nagmungkahi na idokumento ko ang lahat ng makikita ko. Evidence, sabi niya. The more concrete proof you have, the stronger your position. Ginawa ni Quintin ang aking guest room sa kanyang office. Hindi ako kailanman inanyayahan. Ngayon, ako lang sa bahay, naglakad ako na parang pag-aari ko ang lugar na legal kong ginagawa. Ang desk ay magulo. Nakakalat ang mga papeles, coffee-stained na folders, isang laptop na nakabukas sa sleep mode. Nagsimula ako sa filing cabinet. Pangatlong drawer pababa, nakita ko ang isang cardboard box na may label na VF Foundation Financial. VF, Veterans Foundation, ang charity ni Elena na natuklasan ko online. Kinuha ko ang kahon at umupo sa upuan ni Quintin. Ang aking mga kamay ay matatag habang binubuksan ko ito. Ang unang dokumento ay isang bank statement para sa Veterans Support Foundation. 3 taon ng buwan ng statements. Sinuri ko ang mga deposits. 250,000 bomsets dito, 500,000 bomsets doon, 1.2 milyon mula sa isang nagngangalang Patricia Goldstein. Ang mga donasyon ay umabot sa higit sa 18 milyon sa nakaraang taon lamang. Ang mga expenses ay nagsasabi ng ibang kwento. Program services P2.2 milyon. Administrative costs P14.8 milyon. Bouncers. Nakita ko na ang sapat na charity scams sa aking mga araw ng security upang makilala ang pattern. Administrative costs ay code para sa money we pocketed. Patuloy akong naghukay, credit card statements sa pangalan ni Elena na binayaran mula sa foundation account. Isang 200,000 plus na charge sa isang designer store.
450,000 tons sa isang tindahan ng alahas sa La Jolla. Isang 600,000 tons na bayad sa Paradise Resort, Palawan. Ang aking anak ay nagpopondo ng kanyang pamumuhay sa pera na inilaan para sa mga veterano. Pera mula sa mga tao na nag-iisip na tumutulong sila sa mga sundalo na tulad ko. Ang irony ay napakadilim, halos tumawa ako. Nakakita ako ng mga email pagkatapos, korespondensya sa mga donor. Isang babae na nagngangalang Margaret Chen ang sumulat. Nagsilbi ang aking ama sa Korea. Ako ay pinarangalan na suportahan ang inyong trabaho sa pagtulong sa aming mga bayani. Ang tugon ni Elena, ang inyong pagkabukas palad ay nagbabago ng mga buhay araw-araw. Nagbabago ng mga buhay, tama ba? Nagbago ng kanyang bank account. Gayun din may mga draft social media posts. Mga larawan ni Elena na nagpo-post na may pekeng ngiti sa harap ng mga banner na may bandila ng Amerika at Tagila. Mga caption tungkol sa pagpaparangal sa aming matapang na mga veterano at pagsuporta sa mga naghandog para sa aming kalayaan. Ang aking sakripisyo ay ginagamit bilang marketing tool para sa fraud. Kinuha ko ang aking telepono at kinuhanan ng larawan ang lahat, bawat statement, bawat receipt, bawat email. Napuno ang memorya ng aking telepono kaya in-upload ko ang mga ito sa cloud at nagpatuloy sa pagkuha. Sa ilalim ng kahon, nakakita ako ng isang bagay na nagpatigas ng aking panga. Isang makintab na imbitasyon, may embossed lettering, mamahaling papel. Veterans Support Foundation Gala Evening, Sabado, Setyembre 27, 2025, The Grand Pacific Hotel, San Diego. Samahan kami para sa isang gabi ng pagdiriwang sa aming mga bayani. Espesyal na anunsyo, bagong Setyembre 27, wala pang 3 buwan. Isang 35 milyon na inisyatiba. Maaari ko lang isipin kung ano ang ibig sabihin niyan. Malamang isa pang piking programa na gagamitin niya upang mangolekta ng mga donasyon at punduhan ang kanyang pamumuhay. Kinuhanan ko ng larawan ng imbitasyon, pagkatapos ay nagpatuloy sa paghahanap. Sa isang folder na may markang PR, nakita ko ang speech na plinano ni Elena na ibigay. Sulat kamay na mga tala sa kanyang looping script. Ang aking ama, isang veterano ng Vietnam, ay nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng serbisyo at sakripisyo. Ang kanyang halimbawa ay nagbigay inspirasyon sa akin na likhain ang foundation na ito upang magbigay balik sa mga nagbigay ng lahat para sa ating bansa. Ngayong gabi, pinarangalan natin siya at ang lahat ng ating matatapang na veterano. Gagamitin niya ako, tatayo roon sa kanyang designer dress na may ninakaw na pera, at magsasabi ng mga kasinungalingan tungkol sa kung gaano niya ako nirerespeto at ang aking serbisyo. Ang parehong anak na nagtapon ng aking mga medalya sa basurahan 3 linggo na ang nakakaraan. Umupo ako sa upuan, nakatingin sa mga salitang iyon. Gusto kong manginig ang aking mga kamay, ngunit hindi ko hahayaan. Sa halip, nakaramdam ako ng isang bagay na malamig at malinaw na nanirahan sa aking dibdib. Ibinigay niya sa akin ang perpektong pagkakataon, isang pampublikong kaganapan, press coverage, mga donor na nadaya, mga lokal na opisyal na malamang na dumalo, lahat ay natipon sa isang lugar habang isinasagawa ni Elena ang kanyang fraud para sa maximum exposure. Gusto niya ng gala. Bibigyan ko siya ng isa na hindi niya malilimutan. Ginugol ko ang susunod na oras sa pagkopya ng bawat relevant document. Ibinabalik ko ang mga orihinal ng eksakto kung saan ko natagpuan ang mga ito. Tinitiyak na walang mukhang nagambala. Isang lumang reconnaissance trick. Gather intelligence without revealing you've been there. Pagdating ng oras na narinig ko ang kotse ni Elena sa driveway, ako ay nasa aking silid na nag-a-upload ng huling mga file sa isang secure backup drive. Nang gabing iyon sa hapunan, si Elena ay hindi karaniwang masayahin. Dad, gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol sa charity gala na inaayos ko sa Setyembre. Ito ay magiging isang malaking kaganapan. Ganun ba? Pinutol ko ang aking manok. Pinapanatili ang aking boses na neutral. Oo, ang Veterans Support Foundation, ang charity ko. Gumagawa kami ng hindi kapanipaniwalang trabaho sa pagtulong sa mga veterano, ngumiti siya. Ang maliwanag na pekeng ngiti na iyon. Dapat ay ipinagmamalaki mo. Ginagawa ko ito dahil sa iyo, alam mo, dahil sa iyong serbisyo. Tiningnan ko siya, talagang tiningnan ko siya.
Ang mga kasinungalingan ay napakadaling dumating sa kanya ngayon. Mukhang maganda, sabi ko. Pwede kang pumunta kung gusto mo kahit na. Masyadong formal. Baka hindi mo seen ang black tie. Translation. Please don't show up and embarrass me. Pag-iisipan ko, sabi ko. Mukha siyang nakahinga ng maluwag. Sige, walang pressure. Alam kong hindi talaga ito ang iyong style. Pagkatapos ng hapunan, pumunta ako sa aking study at kinuha ang isang notebook. Nagsimulang gumawa ng isang plano. Mga listahan, timelines, mga tao na kailangan kong kontakin, evidence na kailangan kong ihanda. Setyembre 27 ay eksaktong 11 linggo na lang. Ibinigay nito sa akin ang 11 linggo upang maghanda, upang bumuo ng isang airtight case, upang tiyakin na kapag umatake ako, magiging mahalaga ito. Sa Vietnam, mayroon kaming kasabihan, slow is smooth, smooth is fast. Mayroon akong oras at balak kong gamitin ang bawat segundo nito. Martes ng umaga, tinawag ko si Katrina Villanueva. Kailangan ko ng ibang uri ng tulong ngayon, isang referral. Anong uri ng referral? Ang kanyang boses ay profesional, maingat. Isang forensic accountant, isang tao na maaaring mag-audit ng isang charity at magdokumento ng financial fraud. Katahimikan sa loob ng 3 segundo. Nakikita ko ito ay tungkol sa foundation ng inyong anak. Oo, may kilala ako, Daniel Hernandez, dating investigador ng IRS, ngayon ay gumagawa ng pribadong auditing, masinsinan, discreet, at ang kanyang trabaho ay tumatagal sa korte. Ipadala sa akin ang kanyang contact information. Miyerkules, nakilala ko si Daniel Hernandez sa kanyang office sa downtown San Diego. Siya ay 48, payat, kalbo na may salamin na bahagyang nagpapalaki ng kanyang mga mata. Naalala ko siya ng isang accountant mula sa isang pelikula na may katuturan dahil sa kanyang propesyon. Inilatag ko ang mga dokumento na kinopya ko, bank statements, credit card bills, emails, the gala invitation. Pinag-aralan niya ang mga ito ng tahimik sa loob ng 20 minuto, paminsan-minsan ay nagsusulat. Sa wakas, tumingala siya. Ito ay textbook charity fraud. Money laundering sa pamamagitan ng isang non-profit. Kung ang ipinapakita ninyo sa akin ay tumpak at kailangan kong i-verify ang lahat, ang inyong anak at ang kanyang asawa ay maaaring humarap sa seryosong criminal charges. Gaano kaseryoso? Federal wire fraud, tax evasion, posibleng RICO charges kung maipapakita natin ang isang pattern. Pinag-uusapan natin ang mga taon sa bilangguan, hindi mga buwan. Dagdag pa rito, restitution sa mga donor, mga multa, permanenteng pagbabawal mula sa pagpapatakbo ng anumang charitable organization. Mabuti, sabi ko. Tinaasan niya ako ng kilay. Karamihan sa mga ama ay hindi gugustuhin na harapin ng kanilang mga anak ang oras ng bilangguan. Karamihan sa mga anak ay hindi nagnanakaw mula sa mga veterano habang nakatira ng libre sa bahay ng kanilang ama. Tumango siya ng dahan-dahan. Tama. Ano ang kailangan mo sa akin? Isang kumpletong audit. Bawat transaksyon ay idinokumento. Bawat paglabag ay nakalista. Isang ulat na tatayo sa pagsisiyasat mula sa law enforcement at media. Media? Ito ay magiging public sa Setyembre 27 sa kanilang gala. Gusto ko ng maximum exposure. Isang maliit na ngiti ang tumawid sa kanyang mukha. Iyon ay unconventional, ngunit epektibo. Kakailanganin ko ng access sa mga tax filings ng foundation. Iyon ay public record at mga 2 linggo upang gawin ito ng maayos. Ang bayad ko ay 800,000 yuan para sa isang komprehensibong audit. Gumastos na ako ng 650,000 tisen kay Katrina. Ngayon, 800,000 tisen pa. Ang aking savings ay nababawasan, bumaba sa 935 milyon mula sa orihinal na 10 milyon. Ngunit ang ilang bagay ay nagkakahalaga ng gastos. Tapos na, sabi ko. Noong Biyernes na iyon, tumawag ako ng iba pa. Ito ay mas mahirap. Si Clara Santillan at ako ay magkasama sa loob ng 40 taon. Nagkita kami sa isang veterans advocacy meeting noong 1985, parehong bata at galit, tungkol sa kung paano tinrato ng gobyerno ang mga Vietnam vets. Siya ay naging isang investigative journalist. Ako ay pumasok sa pribadong security. Nanatili kaming nakikipag-ugnayan
mga Christmas cards, at paminsan-minsang tanghalian. Sinagot niya sa pangalawang ring. Ulises Morales, 6 na buwan na. Tumatawag ka lang kapag kailangan mo ng isang bagay. Tama ka, kailangan ko ng isang bagay. Alam ko na, anong uri ng gulo ang kinakaharap mo? Hindi ako nasa gulo, gumagawa ako. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang sistematikong exploitation, ang power of attorney scheme, ang charity fraud. Nakikinig siya ng hindi humihinto, isang kasanayan ng journalist. Nang matapos ako, tahimik siya sandali. At gusto mong sumulat ako tungkol dito? Gusto kong imbestigahan mo ito ng maayos, kausapin ang mga donor na nadaya, idokumento ang fraud. Pagkatapos ay ilabas ang story sa gala, Setyembre 27. Iyan ay ambitious at posibleng litigious. Si Daniel Hernandez ay gumagawa ng forensic audit. Ang lahat ay idodokumento. Hindi ito speculation. Ito ay fact. Isa pang paghinto. Kakailanganin ko ng exclusive rights sa story. Unang publikasyon. Mayroon ka. At kailangan kong i-verify ang lahat ng independently. Hindi ako basta-basta magtitiwala sa iyong salita kahit na magkaibigan tayo. Hindi ko inaasahan na gagawin mo. Sige, ipadala sa akin kung ano ang mayroon ka. Sisimulan kong maghukay. Pagkalipas ng 2 linggo, tinawag ako ni Katrina sa kanyang office muli. Naghanda ako ng isang bagong will para sa inyo. Tulad ng napag-usapan natin, ang lahat ay pupunta sa mga lehitimong veterans organizations. Ang Wounded Warrior Project, ang VA Medical Center Foundation, ang San Diego Veterans Coalition. Pinirmahan ko ito, pinanood siyang inotaryo ito. Wala siyang makukuha si Elena. Hindi ang bahay, hindi ang savings, hindi isang solong medalya. May iba pa, sabi ni Katrina. Batay sa sinabi mo sa akin tungkol sa sitwasyon ng pamumuhay, maaari akong maghanda ng eviction paperwork. Mayroon kayong grounds. Sila ay dapat na manatili ng pansamantala. Ito ay 2 taon na at mayroon kayong ebidensya ng exploitation at abuse of trust. Ihanda iyan, sabi ko. Ngunit huwag munang i-file. Gusto ko ang timing na coordinated sa gala. Talaga bang scorched earth ang ginagawa ninyo? Itinapon nila ang aking mga medalya ng serbisyo sa basurahan. Nagnanakaw sila mula sa mga tao na gustong tumulong sa mga veterano. Sinusubukan nilang kunin ang aking bahay. Tiningnan ko siya. Gaano karaming awa ang karapat-dapat sa kanila? Hindi siya sumagot. Tumango lang at gumawa ng tala. Ang Agosto ay brutal. Pinataas ni Elena ang pressure. Dad, tungkol sa power of attorney na iyan, napakahalaga na gawin natin ito sa lalong madaling panahon. Iniisip ko pa rin. Ikaw ay nagiging makasarili. Paano kung may mangyari sa iyo? Paano kung magkaroon ka ng stroke? Ako ay 68, Elena. Hindi ako nasa deathbed. Umalis siya ng padabog, frustrated, pagkatapos ay sumubok muli sa susunod na linggo. Ibang paraan, parehong layunin. Sinubukan din ni Quintin, mas subtle. Pops, dapat mo talagang isaalang-alang ang pagsasama-sama ng iyong mga asset. Kilala ko ang isang mahusay na financial advisor na makakatulong na i-maximize ang iyong returns. Maaari nating triplehin ang pera mo. Ayos lang ako sa aking kasalukuyang setup. Ang maskara ay dumulas ng mas madalas ngayon. Mga kislap ng galit, kawalan ng pasensya. Alam nila na nauubos ang oras, bagaman hindi nila alam kung bakit. Ngumiti lang ako at naghintay. Iniabot ni Daniel Hernandez ang kanyang ulat. Agosto 15, 93 pahina ng documented fraud. Bawat transaksyon ay sinubaybayan, bawat paglabag ay nabanggit. Ito ay maganda sa kasinsinan nito, tumawag si Clara sa parehong linggo. Na-interview ko ang 8 donor. Lahat sila ay nag-iisip na ang kanilang pera ay pupunta upang tumulong sa mga veterano. Ang anak ng isang babae ay namatay sa Afghanistan. Nag-donate siya ng P1 million dahil sinabi sa kanya ni Elena na pupundohan nito ang PTSD counseling. Napunta ito sa isang marangyang bakasyon. Mapapatunayan mo ba iyan? Mayroon akong mga receipts. Hawaii, Oktubre 2023. Parehong petsa na ipinakita ng foundation ng isang P1 million na program expense. Mabuti. Setyembre 1. 26 araw hanggang sa gala. Ang lahat ay nasa lugar. Handa na si Katrina
sa eviction paperwork. Mayroon si Daniel ng kanyang audit report. Mayroon si Clara ng kanyang investigative article. Mayroon akong mga kopya ng lahat sa 3 magkakaibang backup drives. Ang tanging tanong na natitira ay execution. At para doon, mayroon akong plano. Setyembre 3. Ang mga kamera na ininstall ko ay nagbabayad ng dividends. Ako ay nasa aking study, tablet sa kamay, nag-i-scroll sa footage mula kahapon. Si Elena sa kusina, nakadiin ang telepono sa kanyang tainga, naglalakad. Michelle, sinasabi ko sa iyo, walang ideya ang matandang hangal. Pagkatapos ng gala, makakaipon ako ng sapat na pera upang sa wakas ay ibenta ang dump na ito at bilhin ang La Jolla Mansion na iyon. 150 milyon, ngunit sulit. Hindi niya malalaman. Masyado siyang abala sa pagiging martir tungkol sa kanyang mga kwento ng digmaan. Sa oras na mapagtanto niya kung ano ang nangyayari, pag-aari ko na ang lahat. Sinisave ko ang file, backed up ito. Idinagdag ito sa lumalaking koleksyon. Setyembre 5, nagdala ng isa pang hiyas. Si Quintin sa garage sa kanyang telepono kasama ang isang tinatawag na Marcus. Makinig, kung ang matanda ay hindi pipirma ng voluntarily, meron tayong mga pagpipilian. Facilities, magagandang facilities, kung saan natin siya mailalagay. Memory care, assisted living, kailangan lang natin ng doktor na magsabi na hindi siya competent. Sa 68, sino ang magtatanong? Kapag nasa facility na siya, hahawakan natin ang pagbebenta ng bahay. Lahat. Kailangan lang nating tapusin ang power of attorney na iyon. Plano nilang pekein ito. Sinisave ko rin ang recording na iyon. Setyembre 8, tinawag ni Elena ang isang nagngangalang Patricia. Malamang isang gala sponsor. Patricia darling, sobrang excited ako para makilala mo ang aking ama sa gala. Siya ang inspirasyon para sa lahat ng ginagawa ko. Isang bayani. Wala akong itinuro sa kanya kundi entitlement, tila. Oo, ang bagong inisyatiba ay ambitious. 25 milyon para sa PTSD counseling programs. Huminto siya. Oh, hindi siya dadalo. Ang kalusugan niya, alam mo, madali siyang mapagod. Ayos lang ang kalusugan ko. Ayaw lang niya na kontrahin ko ang kanyang mga kasinungalingan. Pagdating ng Setyembre 10, meron akong 17 recordings. Si Elena ay tinatalakay ang mansion. Si Quintin tungkol sa forging ng mga dokumento. Si Abby ay nagrereklamo sa isang kaibigan. Ang lolo ko ay matagal bago mamatay at kailangan namin ang pera niya ngayon. Kahit si Luis ay nahuli. Ang lolo ko ay mayaman, ngunit masyadong kuripot para magbahagi. Makukuha na lahat ni Mom sa lalong madaling panahon. Mga anak na pinalaki ng vipers ay nagiging vipers. Setyembre 12, ginawa ko ang aking susunod na hakbang. Ang gala program ni Elena ay nagpakita na magsasalita siya sa 7:30 p.m. Keynote address, honoring our heroes. 20 minuto tungkol sa Peking charity work. Nag-aanunsyo ng Peking 25 milyon na programa. Nangongolekta ng mga donasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang tao, maliban kung pinigilan ko siya. Nag-email ako kay Clara Santillan, ikinakabit ang mga recordings. Clara, ito ay mula sa nakaraang 2 linggo. Ang pag-uusap noong Setyembre 5 tungkol sa forging ng aking signature ay partikular na kawili-wili. Naka-attach din ang draft ng speech ni Elena. Tandaan ang mga reference sa kanyang sumusuportang ama na nagbigay inspirasyon sa kanyang trabaho. Cross-reference sa iyong mga donor interviews. Ang kanyang tugon. Ulises, ito ay ginto, ngunit posibleng criminal conspiracy. Naisip mo na ba ang pulis? Sumulat ako pabalik. Pagkatapos ng gala, maximum impact, sumagot siya. Nagpapatupad ka ng isang mapanganib na laro. Natuto ako mula sa pinakamahusay, nagtype ako. The Viet Cong. Setyembre 13, kinorner ako ni Elena sa kusina. Dad, nakakuha ako ng abiso mula sa iyong abogado, isang eviction filing. Naghihintay ako para dito. Tama, sabi ko, nagbubuhos ng kape. Sinusubukan mong paalisin kami, ang sarili mong pamilya? 2 taon na kayo rito. Pansamantala lang iyon. Wala kaming pupuntahan. Hahanapin ninyo. Narinig ko na may isang magandang mansion sa La Jolla. 150 milyon. Naging puti ang kanyang mukha. Paano mo?
Matanda ako, Elena, hindi bingi. Mabilis siyang nakabawi. Lumabas ang luha, ang parehong trick mula pa sa pagkabata. Dad, pakiusap, pamilya tayo. Tulad ng pinagtrabahuan natin ang power of attorney na pinaplano mong pekein, tumigil ang luha, nahulog ang maskara. Nag-i-espiya ka sa amin? Hiyaw niya. Sa sarili kong bahay, iyan ay existing, hindi spying. Hindi mo kami maaaring paalisin. Lalabanan namin iyan. Pakiusap, gusto ko ng discovery. Ang lahat ng financial records na yon ay magiging public. Ang mga tax filings ng charity mo ay nasa ilalim ng pagsisiyasat. Nag-calculate siya, sinusubukang malaman kung ano ang alam ko. Ang gala ay sa loob ng 2 linggo, sabi niya, nang malamig. Huwag mong sirain iyon. Hindi ko iyon pananaginipan. Sinubukan ni Quintin ang pananakot ng gabing iyon. Nagkakamali ka. Matanda. Mayroon kaming mga karapatan. Matatali ka sa korte sa loob ng maraming taon. Marahil, ngunit aalis ka pa rin sa huli. Baka gusto mong magsimulang mag-impake. Namula ang kanyang mukha. Sa 1 segundo, naisip kong baka sasaktan niya ako, ngunit nanatili akong matatag at anuman ang nakita niya sa aking mga mata ay nagpahinto sa kanya. Ang mga bully ay laging fold kapag hindi ka kumikibot. Setyembre 15. Ang court date ay itinakda. Oktubre 5, 1 linggo pagkatapos ng gala. Perpektong timing. Nang gabing iyon, nag-vibrate ang aking telepono. Daniel Hernandez. Final audit complete. 127 violations documented. Prosecutable. Clara Santillan. Article ready. Just say when. Katrina Villanueva. Eviction papers filed. Game on. Tiningnan ko ang aking mga medalya sa lamesa sa tabi ko. 27 araw hanggang sa gala. 27 araw hanggang sa bumagsak ang perpektong mundo ni Elena. Ngumiti ako sa karagatan at itinaas ang aking beer. Malapit na ang checkmate. Setyembre 27, 7:15 p.m. Ang Grand Pacific Hotel Ballroom ay kumikinang na parang isang kahon ng alahas. Mga crystal chandeliers, puting tablecloths, 200 bisita sa formal wear, may hawak na baso ng champagne. Tumayo ako sa lobby, pinapanood sa doorway. Ang aking dress uniform ay naramdaman na tama. Ang bigat ng mga medalya sa aking dibdib ay naramdaman na tama. Si Elena ay nasa entablado, kumikinang sa isang diamond-studded gown. Sa likod niya, malalaking banner, Veterans Support Foundation, honoring our heroes. Ang irony ay nakamamangha. Mga ginang at ginoo, sabi niya sa mikropono, ang kanyang boses ay mainit at sanay. Salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. Ang inyong pagkabukas palad ay nagbabago ng mga buhay. Ang inyong habag ay nagpaparangal sa mga naglingkod. Pumalakpak ang mga tao. Nakita ko si Daniel Hernandez sa harap na row. Ang kanyang audit report ay nasa isang leather folder. Si Clara Santillan, malapit sa likod kasama ang iba pang mga journalist. Handa na ang kamera. 2 tao na hindi ko nakilala ang nakaupo malapit sa exit. Ang mga investigador ng AG, marahil. Nagpatuloy si Elena. Ang aking ama, isang veterano ng Vietnam, ay nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng maglingkod. Ang kanyang sakripisyo ay nagbigay inspirasyon sa lahat ng nakikita ninyo rito ngayong gabi. Mas maraming palakpak. Ang ilang tao ay talagang nagpupunas ng luha. At ngayong gabi ako ay thrilled na ipahayag ang aming pinakamalaking inisyatiba pa, isang 25 milyon na programa para sa PTSD counseling at veteran housing support. Sumabog ang karamihan, standing ovation, may hawak na telepono, nagre-record, gumugulong ang mga local news cameras. Perpekto. Naglakad ako patungo sa mga pinto ng ballroom, sinubukan akong pigilan ng coordinator. Sir, meron po ba kayong ticket? Itinuro ko ang aking mga medalya. Vietnam veteran. Sa tingin ko nasa tamang event ako. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago agad. Oh, syempre. Pakiusap. Maligayang pagdating. Bumukas ang mga pinto. Naglakad ako papasok. Ang palakpak ay patuloy pa rin habang naglalakad ako sa gitna ng aisle. Napansin muna ng mga tao ang uniforme pagkatapos ang mga medalya. Ang ilan ay nagsimulang pumalakpak para sa akin
sa halip na kay Elena. Ang dangiti ni Elena ay nanigas nang makita niya ako. Ang kanyang mukha ay naging puti, pagkatapos ay pula, pagkatapos ay puti muli. Ngunit siya ay nakulong. Lahat ay nanonood. Kailangan niyang panatilihin ang fakad. Mga ginang at ginoo, nakabawi siya, pilit ang boses. Ang aking ama, si Ulises Morales, nakakagulat. Pumalakpak ng mas malakas ang karamihan. Speech! Speech! Naabot ko ang entablado, umakyat sa 3 hakbang, kinuha ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Elena. Salamat, sabi ko ng kalmado. Salamat sa paglabas ninyo ngayong gabi upang suportahan ang mga veterano. Ang inyong pagkabukas palad ay pinahahalagahan, kaya kailangan kong sabihin sa inyo ang katotohanan tungkol sa foundation na ito. Naguluhan ang katahimikan. Sa nakalipas na 3 taon, ang organisasyong ito ay nakakolekta ng higit sa 18 milyon na donasyon. Sinabihan kayo na ang pera na ito ay tutulong sa mga veterano sa PTSD, pabahay at support services. Huminto ako, hayaan itong lumubog. Iyon ay isang kasinungalingan. Mga hininga, bulungan. Bumukas ang bibig ni Elena. Dad, anong ginagawa mo? Nagpatuloy ako. Sa perang iyon, P2.2 milyon lamang ang napunta sa anumang lehitimong programa. Ang natitira, 14.8 milyon, ay ninakaw, ginugol sa marangyang mga bakasyon, designer clothes, alahas, personal na gastos na sinisingil sa foundation na ito. Iyan ay insane, sigaw ni Elena. Ito ay slander. Siya ay senile. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi niya. Daniel Hernandez, tinawag ko. Pwede mo bang ibahagi ang iyong mga natuklasan? Tumayo si Daniel, hawak ang kanyang audit report. Ako ay isang forensic accountant, dating kasama ng IRS. Nakumpleto ko ang isang komprehensibong audit ng Veteran Support Foundation. Ang mga pahayag ni Ginoong Morales ay tumpak. Ito ay sistematikong charity fraud. Sumabog ang silid, sigawan, flashing ng mga kamera, mga taong nakatayo. Clara Santillan, San Diego Tribune, nagpatuloy ako. Gusto mo bang magdagdag ng anumang bagay? Tumayo si Clara. Na-interview ko ang 12 donor na nagbigay ng pera sa foundation na ito, naniniwalang tutulong ito sa mga veterano. Sa halip, pinunduhan ng kanilang pera ang mga biyahe sa Paris, bumili ng 2.5 milyon na kotse at nagbayad para sa marangyang alahas. Mayroon akong mga receipts. Nanginginig si Elena. Hindi. Lahat kayo ay nagsisinungaling. Ito ay isang conspiracy. Ganun ba? Tiningnan ko siya. Pag-usapan ba natin ang tungkol sa byuda na nag-donate ng P3 milyon mula sa life insurance ng kanyang asawa? O kung paano mo ginugol ang pera na iyon sa isang bakasyon sa parehong buwan? Si Quintin ay gumagalaw na patungo sa exit, ngunit ang mga investigador ng AG ay naroon, humaharang sa kanyang landas. Gino at Ginang Clark, inihayag ng isa sa kanila, nagpapakita ng mga credentials. California Attorney General's Office, kailangan naming manatili kayo. Mayroon kaming mga tanong tungkol sa financial practices ng inyong foundation. Sumabog muli ang silid, mga donor na sumisigaw para sa kanilang pera, mga news cameras na kinukunan ang bawat segundo, security na naguguluhan kung sino ang tutulungan. Si Elena ay bumagsak sa isang upuan. Ang kanyang perpektong fakad ay gumuho, tumutulo ang maskara, nanginginig ang mga kamay. Dad, pakiusap, huwag mong gawin ito. Naglakad ako patungo sa kanya, lumuhod, kaya magkapareho kami ng taas ng mata. Tahimik ang silid, lahat ay nanonood. Ang respeto ay hindi itinatapon sa basurahan, Elena, sabi ko ng mahina, matatag. Ngunit maaari itong mawala magpakailanman. Tumayo ako, naglakad patungo sa exit. Ang karamihan ay naghiwalay sa likod ko. Chaos. Si Elena ay humihikbi. Si Quintin ay nakikipagtalo sa mga investigador. Ang mga donor ay humihingi ng mga sagot. Ang mga kamera ay nagre-record ng nakamamanghang pagbagsak. Lumabas ako sa malamig na gabi ng San Diego. Huminga ng malalim. Tapos na. 1 linggo pagkatapos, umupo ako sa aking deck. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang karagatan ay umikot sa kanyang walang hanggang ritmo. Ang aking mga medalya ay nakaupo sa lamesa sa tabi ko, pabalik sa lugar na nararapat sa kanila. Ang eviction ay ipinagkaloob.
Si Elena at ang kanyang pamilya ay may 30 araw upang umalis. Ang mga criminal charges ay na-file: fraud, tax evasion, wire fraud. Ang AG ay nag-uusap tungkol sa 3 hanggang 20 taon para sa bawat isa sa kanila. Nag-vibrate ang aking telepono. Nanalo ng award ang article ni Clara. Ang audit ni Daniel Hernandez ay ginagamit bilang training example para sa fraud detection. Si Katrina ay nakakuha ng 3 bagong client mula sa publicity. Si Abby at Luis ay mananatili sa kapatid ni Quintin. Marahil ay may natutunan sila mula rito. Marahil ay hindi. Uminom ako ng beer at pinanood ang isang pelikan na sumisid sa mga alon. Ang hustisya ay hindi laging maganda. Minsan ito ay magulo, pampubliko, masakit, ngunit ito ay kinakailangan. Ang araw ay dumampi sa horizon, pininturahan ng langit ng mga orange at purple. Itinaas ko ang aking beer patungo sa karagatan. Para sa karangalan, sabi ko ng tahimik. At sa lahat ng naniniwala pa rin dito, ang mga alon ay sumagot sa kanilang walang hanggang ritmo. Ako ay nasa bahay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pakilike po ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong mga impression sa kwento sa comments. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood. Kwento ng Milyonaryo, 83.4s.